Magandang gabi po mga ka-village. So welcome po to the 7th night of our Sampang Gabi 2024 All Out Christmas. Kaya kamusta po yung bawat isa? Kamustahin niyo naman? So maybe po yung iba ho sa atin po ay galing po sa trabaho, or yung iba naman po galing po sa school. Or kung magulang ka naman, nag-asikaso ka ng iyong pamilya. So you may be physically tired today or maybe worried. Pero ano man po yung lakbayin ng ating mga puso, lagi po nating alalahanin na ang Panginoong Jesus, ang ating Jehovah Jireh. He is our God and provider, so let us worship Him tonight. Taas po natin ang kanyang pangalan, pangalan ng Panginoong Jesus. Come on. Siyang sagot sa lahat ng katanungan. Nagbigay ka ng saya sa gitna ng kalungkutan. Ako'y hinahanap kung ako'y naligaw, kung ako'y nalulunod ay di ka bumitaw. At sa pagkakapag ako'y iyong itinayo, o sa buhay kong ito, kailan may di ka lumayo. Walang ibang itataas kundi ang iyong pangalan, pag-asa kong taglay sa kamay
Diyos. Kay dakila, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon. Kailangan ka po namin sa aming buhay, Panginoon. Sapagat Ikaw ang aming tanglaw, Ikaw ang aming ilaw, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Sabay po natin ang Panginoon patuloy. Mayroong tinig dito sa puso ko, aking nilaan para lamang sa'yo. Ang tanging nais ko ay sambitin ito, iaalay pagsamba ko. Ikaw ang tanging kailangan ko, ang ilaw ng aking mata sa paglakad ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo, ang aking paghinga ay hawak mo. Sasambahin kita buong buhay ko. Oh Jesus, sumasamba sa'yo. Malapit sa iyong harapan, tuhod ay luluhod, ika'y aawitan. Turuan mo ako magpuri sa iyo, pagsamba ko ay maging totoo. Paglakad ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo, ang aking paghinga ay hawak mo. Sasambahin kita buong buhay ko. Sa buhay ko ay ipagpupurihan, itataas ang iyong pangalan. Itatanghal ko ay ikaw lamang. Panginoon, tinatanghal ka sa aming buhay. Sinasamba ka namin, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Ang aming lakas, Panginoon. Natin siya sa Panginoon, sa puso sa Panginoon. Sabihin mo, sinasamba ka. Sinasamba ka, Panginoon. Kailangan kita. Ikaw ang tanging kailangan ko, ang ilaw ng aking mata sa paglakad ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo, ang aking paghinga ay hawak mo. Sasambahin kita buong buhay ko. Ikaw ang tanging kailangan ko, ang ilaw
sa iyong paanan, Diyos. Tuloy lang po natin sambahin ang Panginoon. Narito ako, Panginoon, nakikinig sa tinig mo. Narito ako, Panginoon, nagpupuri sa ngalan mo. Ang ialay sa iyo, pinakamainam na handog ng puso ko. Ang isuko sa iyo, ang lahat-lahat ng mayroon sa buhay ko. Sampamuray sa iyo, Panginoon, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sampamuray sa iyo, Panginoon, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Ang magaling ko sa iyo, Panginoon, ay kagalakan ko. Dahil mahal kita, ako'y narito, susunod ako. Panginoon, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Dahil mahal kita, ako'y narito, at susunod ako. Sampamuray sa iyo, Panginoon, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sampamuray sa iyo, Panginoon, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Ang magaling ko sa iyo, Panginoon, ay kagalakan ko. Dahil mahal kita, ako'y narito, at susunod ako. Pagsamba, pagdakila, pasasalamat. Karapat-dapat kang pag-alaya ng pinakamainam na handog ng aming buhay, Panginoong Jesus. O sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. Sige po, sambahin ng iyong puso ang Panginoon. Magkaroon ka po ng personal na pagtawag at pagsamba sa Panginoon ngayong gabi. O sinasamba kita. Pinakamag-inam na handog ng aming puso ay para sa iyo, Panginoon, O Diyos. Sapagkat ika'y Diyos na dakila at karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa iyo po ang pinakamag-inam
na papurit, pagdakilan, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Good evening everyone. Welcome po sa 7th night ng ating Sambang Gabi 2024 All Out Christmas. Kagabi po, pinag-aralan po natin ang tungkol ho sa isang pangalan na ibinigay ho ng Diyos o inireveal po ng Panginoon upang mahayag ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa isa hong sitwasyon ho. At doon ho ay naunawaan natin ang tungkol ho kay Jehovah Jireh po or Yahweh Jireh po, na kung saan inireveal po ng Panginoon ang kanyang sarili bilang God who provides. At mas naunawaan ho natin siya na hindi ho pala ito mga material na bagay o pangangailangan natin sa araw-araw, kundi ito po pala ay yung higit na kailangan ng ating kaluluwa, which is kaligtasan po, na ang ipinrovide ho ng Panginoon sa laki ng pag-ibig niya sa sanlibutan ay ang Panginoong Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi ho mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi ho ay samahan niyo ho ako upang pag-aralan naman natin ang isa pang pangalan ng Panginoon kung saan minsan pa ay ipinamalas niya ang Kanyang katapatan, kadakilaan at kapangyarihan ho sa buhay ng mga taong tinawag para sa layuning inilaan ho ng Panginoon sa atin pong buhay. Kung may mga Bible po kayo, makipagbukas ho kayo sa akin sa aklat po ng Exodus, chapter 17, verses 8 to 16. Sabi po dito, ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong Jehovah Nisi. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tayong lahat ay tumungo para sa isang panalangin. Aming Diyos na banal, tunay na dakila at napakamakapangyarihan niyo hong Diyos. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng dagat at lahat ng mga nilalang na narito aming Panginoon. Ikaw ho ay mabuting Diyos, O God, na kumikilos po sa amin pong buhay sa araw-araw po, Panginoon, aming amang banal. Kung babalikan ho namin, Panginoon, ang mga moments po sa amin hong buhay, hindi ho namin makikita doon kung kailan mo ho kami iniwan at pinabayaan sapagkat lagi mo ho kaming sinasamahan sa amin hong mga lakbayin, Panginoon. Ama, salamat ho sa araw pong ito, Panginoon o Diyos, dahil ikaw ho ay patuloy na kumikilos po sa amin pong mga buhay. Salamat po sa araw na to, sa bawat buhay na dinala niyo po dito, Panginoon, aming amang banal, upang matuto at makaunawa at makarinig ho ng inyong salita, Panginoon, aming amang banal. And we shall be guided by these words, Panginoon, sa pagpapatuloy ho namin sa paghakbang sa lakbaying ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, aming amang banal. Ama, salamat ho, O Diyos, ikaw ho ang matanghal, mapapurihan ngayong gabi pong ito, aming amang banal. Itago mo lamang ho ako sa inyong likuran. Ikaw po ang mangusap at magpakilala po sa mga tao pong ito, aming amang banal. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Kapag binasa ho natin ang kwentong hong ito sa aklat ho ng Exodus, makikita ho natin na ito ho ay after ho ng pangyayari ho kung saan binigyan ho ng Panginoong Jesus ang mga Israelita ng tubig ho doon po sa ilang. At bakit nga ho ba nasa ilang ang mga Israelita? Kung babalikan ho natin ang kasaysayan, malalaman ho natin na for over 430 years, ang mga Israelita po ay naging alipin po ng bansang Ehipto.
At doon ho, sa pagdating ho ni Moises na ipinagkaloob ho sa kanila ng Panginoon, lumaya ho ang mga Israelita, umalis ho sila sa bansang Ehipto, tumawid ho sa Dagat Pula, at napunta ho sila sa ilang ho. Dito naman ho sa lugar pong ito, patuloy pa rin ho silang naglalakbay, patuloy pa rin ho ang pagpaparanas ho ng Panginoon sa kanila at paggawa ho ng Panginoon ng mga bagay upang ihayag ho ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa buhay ho ng mga Israelita. Kasama ho nila si Moises at yung apprentice po niya na si Joshua po sa paglalakbay ho. Sila ho ang nagli-lead sa bayang Israel po para tumungo ho doon po sa lupa hong pangako. At ano hong makikita ho natin? Ang wilderness ho is not a place of comfort ho. It's not a place for life to thrive ho. Hindi ho ito lugar kung saan mamumuhay ho ang mga tao ho. Hindi ho ito lugar kung saan pwede ho tayong mamuhay ng full of resources po, mamuhay ng masagana. Hindi ho ito yung lugar na yon. Ang wilderness ho o ang ilang ho na pinaglagyan ho ng Diyos sa mga Israelita pagkalabas ho nila sa bansang Ehipto ay isang lugar ho na wala hong resources, wala hong pagkain, wala hong tubig, at hindi ho siya ideal for living purposes. Ang ibig sabihin lamang po nito, kaya ho hinayaan or inalaw po ng Panginoon na dito ho dumaan ang mga Israelita after their slavery ho sa bayan po ng Ehipto, ay para mas makita ho ng mga Israelita kung ano ho ang kayang gawin ng Diyos sa kanila pong buhay. Kaya ho inalaw ng Diyos ang wilderness na pagdaanan ho nila upang mas makilala po ng mga Israelita na ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, na humati ho ng dagat para tuluyan ho silang makatakas sa kamay ho ng paraon ng Ehipto, ay isang Diyos ho na makapangyarihan at makapagbibigay ho sa kanila, makagagawa ho ng mga bagay po na higit ho sa kaya nilang hilingin at isipin. At ito pa ho yung nangyari. Sabi po sa verse 8, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, yung Rephidim ho ay bahagi lamang ho ng kanilang daraanan papunta ho sa lupang pangako. Technically, yung Rephidim ho ay wilderness, isa ho itong ilang. So, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Kung pag-aaralan pa ho natin ito, ang mga Amalekita ho ay nomadic tribe ho na nagmula ho sa descendants po ni Esau, while ang Israel ho ay nagmula ho kay Jacob. At yung mga Amalekita ho, they were opportunistic nomadic tribe ho. Magaling ho sila sa pang-ambush ho ng mga tao na dumadaan ho dun sa disyerto. And now, nung dumaan ho ang mga Israelites doon ho sa Rephidim, inambush ho sila ng mga Amalekita ho. The Amalekites came unannounced po, and they have the upper hand sa mga Israelites po na nandun ho sa wilderness, walang resources, walang kakayahan na makipaglaban po sa kanila. If we try to look at the battle itself, sobrang dihado ho ng mga taga-Israel po. Sobrang dihado po ng mga Israelita at matatalo po sila dahil wala ho silang kakayahang lumaban po. And this is one way of God telling us po na hindi naman ho talaga natin kaya yung mga battles ho sa atin pong buhay, because the Lord has His brilliant ways to help us go through those battles po. Yun ho yung una po, we can see the challenge po. No, the challenge itself, no, ang mga Israelita ho ay lumaya sa bayang Ehipto, maraming challenges na ho silang hinarap na inalaw ho ng Panginoon para mahayag ho ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kadakilaan. Israelites are highly vulnerable at that time. Sobrang vulnerable po ng mga Israelita, kaya sinamantala ng mga Amalekita na atakihin po sila nung panahong yon dahil sa kalagayan ng mga Israelita sa ilang. Kayang-kaya ho silang matalo ng mga Amalekita. In a spiritual sense, sa buhay ho natin, meron ho tayong spiritual battle po. Again, meron po tayong spiritual battle. And technically, everything that is happening in our lives are actually spiritual. Lahat ho na nangyayari sa atin hong buhay, ito hong lahat ay spiritual. Tayo ho na mga tinawag ng Diyos para ho sa isang makabuluhang layunin, lahat ho ng mangyayari ho sa atin hong buhay, everything ay spiritual ho. That there are forces of evil na umaatake po sa atin to undermine us para mapabagsak ho tayo, para masira ho yung atin pong patotoo
sa harapan po ng Panginoon. Katatapos lang po ng atin pong leadership camp ho, na may tema hong Under Attack. And doon ho, naunawaan ho natin, ng mga nag-attend po, naunawaan ho natin na the church and its entirety ay under attack po. There are forces of darkness ho that seek to undermine the church para mapabagsak ho ang pagpapatotoo ho ng atin hong church sa harapan ho ng Panginoon. And at this point of our lives ho, bilang mga Kristiyanong lumalakad ho sa lakbayin ho sa Panginoon, dapat ho aware na ho tayo ay under attack. At sa lahat ho ng nangyayari sa atin hong buhay, we know that we are under attack. You have to recognize that battle. Kasi hanggat hindi ho natin nire-recognize na tayo ho ay under attack, mapupunta lang ho tayo lagi dun sa complacency. Ito ho yung mga Israelita ho, hindi ho nila ine-expect na sila ho ay aatakihin ho doon sa ilang. The Amalekites came unannounced po. At ganyan din ho yung mga pag-atake ho sa atin hong buhay. Those attacks will always come unannounced. Kaya kung hindi ho natin mauunawaan at kung hindi ho tayo aware that there will be attacks kapag lumalakad ho tayo sa pananampalataya ho sa Diyos, wala ho. Babasta-bastahin na lang ho natin yung atin hong lakbayin and we will never watch our backs pagdating ho sa paglalakbay ho natin. And that is what we call complacency, which is our greatest enemy. Na kaya ho hindi na tayo humahayo is because we are so complacent. And kaya ho hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon is because we are so complacent. That even though namumroblema na tayo and for once we know that we are in the wilderness, we are traversing the wilderness, hindi ho natin yun ma-recognize. We always say that this is just the challenge. Yes, that's the challenge. And that challenge for you is to get yourself out of that wilderness. Paano mo tatanggalin yung sarili mo dun sa wilderness kung in-enjoy mo na nandun ka na? Because you are so complacent that even though there are attacks on the wilderness, hindi mo ho siya ma-recognize. And when the Israelites were alerted that they are being attacked by the Amalekites, ano hong naging response nila? And this is the strategy. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban ang mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama ni Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Ito ho yun. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. How does this strategy works ho? Una ho, sabi ho ni Moises kay Joshua, Joshua, pumili ka. Inaatake tayo ng mga Amalekita. Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. Again ho, Israelites are slaves for over 430 years ho. They are not acclimated on the battlefield. Who knows if they can fight the battle strategically to win against the Amalekites. Pero ang sabi ho ni Moises, pumili ka Joshua ng ilan sa ating mga tauhan at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. Imagine po, being attacked by the Amalekites sa wilderness ho. Tapos ang sabi po ho ni Moises, pumili ka ng ilang tauhan at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ano po ang sabi doon? Part of the strategy, hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises, hinarap niya ang mga Amalekita. Joshua knows that there is God behind Moses that is fighting their battles. Alam ho ni Joshua na meron hong Diyos na lumalaban ho para ho sa kanila and he never asks, bakit kailangan ko pang pumili? Pwede namang lahat na tayo para magulpi talaga natin yung mga Amalekita. But Joshua never asked that.
he believed in the power of the Lord. He believed that the Lord will see them through. At ang ginawa ko ni Moises, verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Si Moises ho ay umakyat ho doon sa burol at itinataas niya ho ang kanyang tungkod. Nananalo ho sila Joshua doon ho sa labanan. Kapag bumababa ho ang kanyang tungkod, natatalo po sila Joshua doon po sa labanan. And what we can see here po is completely God's intervention. That Joshua cannot win kung sila lang ho yung nandoon sa battlefield. Joshua and his men cannot win kung hindi ho sila sinamahan ho ng Diyos. Kaya ho, di ba, ang utos ho ni Moises pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sila. Ako naman, aakyat ako dun sa burol to intercede for you. And this is how, dito ho natin makikita kung paano ho nag-intercede, kung paano ho yung intercession ay nag-work po pagdating ho sa pagharap ho natin sa mga spiritual battles ho ng atin hong buhay. Di ba po? And it might sound superficial ho, na nung tinataas ho ni Moises ang kanyang tungkod ay nananalo sila Joshua. At nung pag bumababa ho yun, ay nananalo ang mga Amalekita. It speaks so much of God's work ho para ho kila Joshua, para ho sa mga Israelita, para ho mapagtagumpayan po nila ang laban sa mga Amalekita. Now sa atin pong buhay, sa atin hong paghakbang ho sa lakbaying ibinigay ho sa atin ho ng Panginoon, we know all along that we are under attack and there is a spiritual battle going on and the battle is perpetual. And by knowing that ho, yung laban ho natin, kailangan ho nakaugat ho tayo sa Panginoon. Yung laban ho natin ay hindi ho natin kaya kung tayo lamang. Because understanding that the battle is spiritual and it is perpetual, hindi ho natin kayang manalo sa isang labanan nang hindi ho ang Diyos ang sumasama ho sa atin. If we did not seek for God's guidance, for God's provisions dun ho sa mga laban na hinaharap ho natin, there is no way that we can win any battle. And ang ending ho nun, matatalo na lang ho tayo on the spot. Imagine the Israelites na nandoon ho sa wilderness and incapable of fighting the Amalekites. There's no way that they can win if God did not intervene. Pero ang Diyos ho, ang Diyos na kasama ho nila ay ang Diyos na nagpalaya ho sa kanila mula ho sa bayang Ehipto. Ang Diyos ho na humati ho ng dagat pula upang matakasan ho nila ang paraon ng Ehipto. Ang Diyos ho na nagbigay ho sa kanila ng mana habang nandun ho sila sa wilderness at wala hong makain. Ang Diyos ho na mula ho sa bato ay nagpabukal ho ng tubig para may tubig ho ang mga Israelita habang nandun ho sila sa wilderness. That is the power of God ho, nakasama ho nila at that particular moment. That is the power of God na kumikilos ho sa kanila. Kaya ho si Joshua, si Moises, at lahat ho ng mga taong nakasama ho nila dun sa paglaban sa mga Amalekita ay wala hong takot na sumunod sa sinabi ni Moises. Even though they are not acclimated to the battlefield, even though they were slaves for 430 years and who knows what they were doing but slaves work ho. They are no warriors, but God enabled them to fight and win. And now we move to the victory part ho, kung saan inireveal ho ng Panginoon ang isa ho niyang pangalan. Verse 12 po, nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita
nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong Jehovah Nisi or Yahweh Nisi, na ang ibig sabihin po ay si Yahweh ang aking watawat, at sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. At ngayon, ano ho yung makikita po natin sa pag-aaral ho natin ito? That when we understand that when we are aware of the battle that is going on in our lives, which is spiritual, makakagawa na ho tayo ng strategy on how we can fight with that battle. At sa totoo lang, hindi mo na naman kailangan mag-isip ng strategy because God will direct you the strategy that you have to do in order for you to win that battle. At kung ang laban ho natin ay spiritual, lalaban ho tayo spiritually din. Ano po? Lalaban ho tayo ng nakaluhod ho ang tuhod sa Panginoon at inaalaw ho ang Diyos na siya ho ang lumaban para po sa atin. For we know that the battle is spiritual and Him na sinasamba ho natin sa espiritu at katotohanan will fight for us. Hindi ba ho that is victorious na? Kaya ho they've been so strategic ho. Ang sabi ho ni Moises, pumili ka ng ating mga tauhan at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. That was human effort. Ano ho? At hindi ho papayag ang Diyos na nung mga panahon ho na nagpapakilala siya sa mga Israelita bilang Diyos na Panginoon nila at makapangyarihang Diyos, hindi ho papayag ang Diyos na plainly human effort and then the Israelites will lose the battle to the Amalekites. God wants to reveal Himself and proclaim His glory to all of Israel para ho mas makilala nilang lubos kung sino ba ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. And when we say God's intervention, ito ho yung ginawa nila. Sabi ho ni Moises, hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. This move might seem so simple na parang sasabihin naman ho ni Joshua, ako lalaban ako doon tapos ikaw aakyat ka lang doon sa burol, hawak mo lang yung tungkod. Pero ang makikita ho natin dito is how God enabled them in order to reveal His power. Ano hong ginawa ni Moses doon ho sa burol? Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Ano hong makikita ho natin? Dito ho sa kasaysayan hong ito, nasa simula pa lamang ho, pinili na ho ng Diyos yung battle na kakaharapin ho nila, and God knows all along how He can reveal His power sa pamamagitan ho ng buhay ng mga Israelita. For we know that these Israelites are not acclimated to the battlefield. They are slaves of Egypt for 430 years and then fights a battle. But with the Lord, wins that battle. Sa atin hong buhay, sa tuwing humaharap ho tayo, dun ho sa mga battles po, sa mga problema ho ng buhay ho natin, pag humaharap ho tayo doon, ito hong lahat ay spiritual. And ngayon ho na aware ho tayo sa mga attacks ho sa atin ho ng kaaway. Ngayon ho na aware ho tayo that the church is under attack and we are all under attack. Ang mas makita ho natin ay kung anong strategy ang ginagawa ng Diyos, hindi kung anong strategy ang gagawin natin sa pagharap ho ng atin hong mga problema. The Lord is inviting us to fight our battle ng nakaluhod ho sa Kanya. Para ang mahayag ho ay ang Kanya hong kapangyarihan. Ang mahayag ho ay ang Kanya hong pangalan sa atin hong buhay. Ano na ho bang pinagdaraanan ho natin sa atin hong buhay? Hindi ho natin alam kung ano hong pinagdaraanan ng isa't isa. Ang alam lang ho natin na lahat ho ng pinagdadaanan ho natin ay spiritual. Nananalangin ho tayo, ipinapanalangin ho natin ang isa't isa. And that is what we should do. Ang lumaban ho tayo sa panalangin, ang bumabad ho tayo sa panalangin, and allow God na pakialaman ho yung mga battle ho sa atin hong buhay.
so that may we stand victorious na ang pangalan ng Diyos ang atin hong ipinoproclaim. Na napagtagumpayan ho natin yung mga pinagdaraanan ho natin dahil meron ho tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. And more often than not, God allowed these challenges to happen in our life so that we do not rely on our efforts solely and that we may be able to see na ang Diyos ho hindi nagpapabaya. Ang gusto lang ho niya ay lumapit ho tayo sa Kanya. Ang una ho ay yung physical aspect na si Joshua ho ay nandoon sa baba at lumalaban ho kasama yung mga tauhan na pinili ho niya. Yung second aspect ho ay si Moises na nandun sa itaas ng burol. Kasama ho si Aaron at Hur na itinataas ho ang kanya hong tungkod. Na kapag nakataas, nananalo ho sila Joshua. Pag nakababa ho, nananalo yung mga Amalekita. And may we perceive this as intervention ho na ginawa ho ng Panginoon doon ho sa panahon hong iyon. Na hindi lang sila mag-rely doon ho sa physical strength na meron ho sila. Yun ho yung first aspect nila Joshua na lumalaban, kundi mas mag-rely ho sila doon ho sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ho ni Moises at ng kanya hong tungkod doon ho sa burol. Na hindi ho lakas nila Joshua ang nagpapapanalo ho sa kanila, kundi nananalo ho sila pag nakataas ho yung tungkod ni Moises. At kung bumababa ho yun, natatalo ho sila. That is solely God's intervention. It is as if Moses is interceding for Joshua and his men. And as we face our spiritual battles ho sa buhay, intercession is so vital ho. Again, hear me, intercession is so vital that we cannot go in the battle, we cannot go in a spiritual battle nang hindi ho tayo lumuhod sa panalangin ng buong pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata. Ang Diyos ho nakikilos at lalaban po para po sa atin. Yung spiritual battle ho natin cannot be won by physical strength. It is always and always by spiritual strength that come from God and from Him alone. Sana ang makita ho natin sa pag-aaral ho natin ng kasaysayan hong ito, na whenever we fight our battle in prayer, we expect everything that will happen is because God is working. Na lahat ho ng mangyayari at gagawin ho ng Panginoon ay gagawin niya sapagkat siya'y Diyos na buhay. Wala naman hong imposible ho sa Diyos. Ito nga hong mga Israelita, hindi naman ho sila warrior. Di ba ho, slaves ho sila. At hindi ho naging imposible ang pagkapanalo ho nila. Ang una ho, we know that there's a challenge and that challenge is spiritual and that spiritual battle is perpetual. Pangalawa ho, yung strategy ho nila. That there is a physical aspect of the battlefield and there is a spiritual aspect of the battlefield. But that spiritual aspect that they are doing is plainly intercession and allowing God to fight their battles so that they may appear victorious and glory will be lifted up for Him. And the third part ho is the victory ho. Na nung nangawit na po si Moses, sabi ho sa verse 12, nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Victorious ho, hindi ho ba? Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong Jehovah Nisi. At sinabi sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. At yan ho yung pangalan ho na pag-uusapan ho natin ngayong gabi. He is our Jehovah Nisi. The Lord is our banner. Di ba ho, ang sabi natin dun sa the strategy ho, pag bumababa po ang kamay ni Moises, natatalo ho sila ng mga Amalekita. At there goes a time na nangawit na ho si Moises. Pero kasama naman ho niya doon sa taas ng burol si Aaron ho at si Hur. Kaya ang ginawa ng dalawa, kumuha ho sila ng bato
pinaupo nila doon si Moises habang hawak ho nila yung kamay ni Moises at itinataas pa rin ho yung tungkod. Ano ho makikita ho natin dito? Makita ho natin dito na during intercessions ho, sa atin hong paglapit ho sa panalangin, vital ho na meron ho tayong quiet time. Sobrang halago ho niyan. Vital ho na nakakapanalangin ho tayo sa araw-araw ho ng atin hong buhay, sa bawat paghayo ho natin, bago ho tayo pumasok sa school, bago ho tayo pumasok sa trabaho. Sobrang vital ho na nakakapanalangin ho tayo. And it is also very important ho na nakakapanalangin ho tayo kasama ho yung mga tao hong ibinigay ng Diyos sa atin, yung mga nakakasama ho natin sa atin hong lakbayin. Because they are the people that will keep on praying for you, especially in the times that you don't feel like praying. Dahil sa sobrang busy na ho natin madalas, lalo na ho sa umaga, sa sobrang pagmamadali na ho, madalas ho na-forgo na ho natin yung quiet time. Or sa gabi ho, pagka uwi ho natin, sa sobrang pagod at antok na ho natin physically, na-forgo na rin ho natin yung makapag-pray ho ng talagang babad ho sa panalangin ho sa Panginoon. And that is the importance ho of a community that walks the same journey with you. Yan ho ang kagandahan na meron ho tayong village na lumalakad ho sa pananampalataya at sa lakbayin kaparehas ho natin at kasama ho natin. Nakilala ho ang Diyos na sinasamba ho natin. Because at times, na pinanghihinaan ho tayo ng atin hong pananampalataya, pinanghihinaan ho tayo na makapanalangin, there are people who will keep interceding for you so that you can be able to win still your battles, your spiritual battles. Sino na ho yung mga nakakasama ho natin sa atin hong buhay? Sino na po yung mga nakakasalamuha ho natin sa atin pong lakbayin? Naiipanalangin ka ba niyan? Or tayo bilang mga nakakasama din nila, naiipanalangin ba natin sila? At times na sila ho ay dumaraan din dun sa mga moments na ang puso ho nila ay sa palayo ho sa Panginoon. Kasi ho dito ho sa kasaysayan ho nito, very crucial ho ang role ho na ginampanan ho ni Aaron at ni Hur. That they supported Moses. Sino na po yung mga Aaron at Hur sa atin hong buhay? Tayo ho ba ay nagiging Aaron at Hur sa buhay ho ng mga tao hong nakakasama ho natin sa atin hong lakbayin? It is very vital ho as the entire church is praying for each other para ho mapagtagumpayan natin lahat ng spiritual battle na hinaharap ho natin. Sabi ho ay no man is an island. Hindi ho tayo nag-iisa. Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi ka nag-iisa. Verse 13 po, dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekita. Yung una ho ay physical aspect, si Josue ho na lumalaban ho doon sa battlefield mismo, kasama yung mga taong pinili niya. Pangalawa ho, si Moises na nandoon ho sa tuktok ng burol, hawak ho ang kanyang tungkod na kapag nakataas na nanalo, pag nakababa ho, natatalo sila. At pangatlo ho, are these people who supported Moses, si Aaron at si Hur ho, na during the times na pinanghihinaan na ho siya para itaas yung tungkod, there are these people who help him raise his staff para ho patuloy na magapi at matalo nila Josue ang mga Amalekita. How beautiful is this battle ho na inalaw ho ng Panginoon, and how wonderful and powerful our God is sa pagkilos niya ho sa ganitong pagkakataon ho sa journey po ng mga Israelita. Verse 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo na kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong Jehovah Nisi. At sinabi sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Jehovah Nisi or Yahweh Nisi translates to the Lord is our banner. Sa isang bansa ho, ang banner ho o ang watawat ho ay ang kanilang national emblem na nagpapakita ho ng identity ho ng isang bansa. Sa Philippines ho, yung atin hong flag, meron ho siyang blue which is peace, yung red ho, which is valor,
yung white ho, which is purity, and then yung details ho ng Luzon, Panay Islands, and Mindanao. Tas yung sun ho, na ang 8 rays po ay sumisimbolo ho sa 8 probinsyang unang nag-aklas laban ho sa mga Kastila. Identity ho natin yon. It's just the same thing ho, that the Lord is our banner, ay ang patotoo ho, o markings ho, na ang Diyos ay victorious God. Na ang Panginoon ho, ang siyang nagpanalo ho sa mga Israelita, at yung tagumpay ho na nakamit nila Joshua doon ho sa battlefield is solely because of God and His unending power. Sa pamamagitan ho ng Jehovah Nissi, inireveal ho ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang Diyos na lumalaban sa atin hong mga battle. Noong unang panahon ho, mga Israelita ho ang lumaban doon ho sa battlefield na yon. Now, that we are fighting our spiritual battle, there are no more Amalekites that may attack us, but there are forces of darkness that keep on attacking us. Maunawaan ho natin na yung pagiging under attack ho natin ay hindi isang one-time, big-time na pangyayari. Na kung under attack ka ngayon, next week, baka hindi ho. Yung pagiging under attack ho natin is a spiritual battle, and that battle is perpetual. Na habang nabubuhay ho tayo dito sa mundo, habang lumalakad ho tayo sa pananampalataya, habang tinatayaan ho natin yung lakbaying ibinigay ho sa atin ng Panginoon, we are targeted and vulnerable to those attacks. Madalas ho nating marinig, lalo na ho sa mga panahong ito, even after the leadership camp, na ngayong panahong ito, nasa wilderness ako. It's just the same thing na yung mga Israelita ho, nandoon din sa wilderness when they are abruptly been attacked by the Amalekites. And we are so vulnerable kapag ka nandun ho tayo sa wilderness ho ng atin hong buhay. And even out of the wilderness, we are still under attack. Kailangan ho nating ma-recognize that there are forces of darkness ho na pumipigil ho sa atin upang magampanan ho natin yung layuning pinagagampanan ho sa atin ng Panginoon. Ang problema ho sa atin, dahil sa hindi ho tayo aware na tayo ho ay under attack, we are being complacent na ho. Hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi na ho nagmi-ministry. This season ho of our church na tayo ho ay under attack, ngayon ho natin mas kailangan yung intercessions ho, yung pagluhod ho natin sa panalangin, yung paglaban ho natin na ang tuhod ho ay nakaluhod sa Panginoon, allowing God na pakialaman at pangunahan yung mga battle ho sa buhay ho natin. Paano ho natin yung gagawin kung hindi naman natin nire-recognize na tayo ay under attack and we deny those attacks? And there goes this time ho na pag under attack na ho tayo, inilalayo pa ho yung sarili sa mga kapwa mananampalataya. Hindi ho natin gayahin ho si Aaron at si Hur ho. Nung mga time na bumababa na ang kamay ni Moises dahil siya ho ay ngawit na ho sa paghawak ho nung tungkod pataas. Si Aaron at si Hur ho ay gumawa ng paraan to support Moises and continue the battle. Dahil pag down na down ka naman ho, hindi naman ho titigil yung attacks. You are still being under attack. And the spiritual battle is perpetual. It won't end in an instant. Kaya kapag ka namumroblema ka, kapag ka nasa wilderness ka, kapag ka under attack ka na, huwag mo hong ilayo yung sarili mo. Mas kailangan mo nga hong lumapit sa mga tao na lumalakad ho sa pananampalataya sa Diyos. Because during the times na ang puso mo ho ay bagsak ho at hindi ho gusto ang manalangin at lumuhod ho at lumapit ho sa Diyos, there are these people, there are this community, there are this village that will keep on praying for you until such time that you win your battle. Nang mas mahayag ho ang kapangyarihan ho ng Diyos at masabi ho natin na napagtagumpayan natin yung atin hong battle dahil iniluhod ho natin ang sama-sama. Gain can you have kung ilalayo mo pa ho yung sarili mo and you will indulge yourself to the world. Ano na hong mangyayari ho sa atin? Complacency is our enemy po. Ayaw ho nating aminin na tayo ho ay under attack.
Kaya ho, hindi na tayo nagpe-pray, hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Kasi ayaw ho nating aminin sa atin mga sarili na tayo ay under attack. Sabi ho ni Charles Spurgeon, let me just say once more concerning this war, that it is one that is to be of perpetual duration. Let us recollect, my beloved, that this war between right and wrong must be continued and never must cease until truth has the victory. If you suppose that our forefathers did enough for truth and for God, and that you may be idle, you have made a great mistake. Na dito ho sa laban ho na ito ho ay perpetual duration, panghabang buhay ho, ang duration ho ng spiritual battle ho na ito. Ito ho ay laban between right and wrong. Hindi ho tayo titigil sa paglaban ho natin para ho sa katotohanan ho ng Panginoong Hesus. Hindi ho tayo dapat tumigil hanggang yung truth ho ang magkamit ho ng victory. Hanggang yung katotohanan ho ng Panginoong Hesus ang siyang magtagumpay ho sa buhay ho ng mga taong inaabot ho natin. If you suppose that our forefathers did enough for truth and for God, and that you may be idle, you have made a great mistake. Sabi ho niya, kung inaakala mo na yung mga ninuno natin, did enough para ho i-defend ho ang truth ng Panginoong Hesus, tapos tayo ho ngayon ay wala nang gagawin to defend it as much as we can. Di ho, sabi, you have made a great mistake. Church, we should not be idle in fighting for the truth of Jesus Christ. Now that the truth is under attack in all ways that we do, the truth is under attack because you don't share it. The truth is under attack and you are idle, you are making a grave mistake. Dahil yung katotohanan ho nating ipinaglalaban, hindi ho tayo nagbibiru-biru lang dito. Na yung katotohanan ho ng Diyos na kailangan ho nating pagtagumpayin, hindi ho tayo nakikipagbiruan lang doon. Ito ho ay totoong battle. Na kung hindi ho tayo kikilos ngayon to share the gospel, kung hindi tayo kikilos ngayon to fight the spiritual battle, so the truth of God may remain victorious, sana ho tayo hahantong. Church, we are being so complacent na because we deny that the truth of Christ is under attack. Sa sobrang dami na ho ng nagtuturo sa labas ho, and yet we remain idle and complacent. That is the mistake that we are doing. Hindi ho natin kayang manalo ng tayo lang. Hindi ho natin kayang manalo sa pamamagitan lamang ho ng atin hong kakayahan. Tayo ho ay mga tao lamang, limited ho tayo. Limited ho yung atin hong lakas, limited ho yung atin hong resources, limited ho yung atin hong capabilities. Hindi ho natin kayang manalo ng tayo lang. Many people out there may say that we won just by ourselves. But are you victorious enough? But if we win because we fight the battles, kneeling before the Lord and interceding for us to win, that is when we can appear victorious. Dahil nanalo ka, and at the same time, naparangalan mo ang pangalan ng Diyos sa buhay mo. That is how we can came out victorious on the things that we do. Hindi ba ho mas wonderful yung mga ganun hong pangyayari ho sa atin hong buhay? Nananalo ho tayo hindi dahil sa ating kakayahan, kundi nanalo ho tayo dahil yung Diyos ho natin ay makapangyarihan. Ganyan din ho pag nag-translate ho yung laban spiritually. Ganyan din ho pag ang hinarap ho natin ay yung perpetual spiritual battle ho natin. Pag sinabi ho nating perpetual, panghabang buhay ho siyang nangyayari, habang nandito ho tayo, mangyayari at mangyayari siya. The battle is spiritual and it is perpetual. Hanggang ngayon ho na tayo ay under attack, this is how we mean that the battle is spiritual and perpetual. Na tayo bilang mga followers of the way are very vulnerable to these attacks.
na kung hindi ho tayo lalapit sa Diyos sa panalangin, we will be defeated on sight. Church, our God is Jehovah Nissi. He is our banner. He is a victorious God. Him being the banner, He bears our identity. He bears our identity bilang mga tagasunod ni Kristo. And for you know that our God is victorious, hindi ka kayang mag-commit ng malala sa Diyos, mag-commit ng mga bagay na higit pa sa iyong kakayahan. Because the Lord you worship, the Lord that is with you is the victorious God, our Jehovah Nissi. And His victory is flying within the breeze as the banner of our faith and that very identity that we hold for ourselves. Na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga lingkod ng Diyos. Yan ho yung banner. He is our Jehovah Nissi, our victorious God back then, and He is the same God that is fighting our battle sa panahon pong ito. Sabi ho ng John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang Panginoong Jesus huyan. He is our Jehovah Nissi at napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. How much more yung battle na kinakaharap mo. He is the God at pinagtagumpayan na rin ho niya ang kamatayan. Kung yung kamatayan nga hindi siya naikulong, yung problema mo pa kaya ang hindi niya kayang bigyan ng solusyon? Yung mga spiritual battles mo pa kaya ang hindi niya kayang bigyan ng solusyon? Kaya wag ho tayong mag-hesitate na lumapit ho sa Diyos. Lumapit ho sa Diyos sa atin hong pananalangin. Lumapit ho tayo sa Diyos sa araw-araw ho ng atin hong buhay. Lalong lumapit ho sa Diyos sa tuwing dumaraan ho tayo sa mga pagsubok ho ng atin hong buhay. He is our Jehovah Nissi. At nung tinayo ho ni Moses ang altar ho ng Diyos at tinawag niya ho itong Jehovah Nissi or the Lord is our banner. Dito ho, ipinakita ho ng Diyos, sabi niyo ho kay Moises na ipaalam mo kay Joshua na lilipulin ko na ang mga Amalekita. This means ho na sa perpetual spiritual battle ho nating kakaharapin, God will always appear victorious. Na hindi ho tayo magagapi ng anumang puwersang umaatake ho sa atin. And it is always God that will remain victorious and His name, Jehovah Nissi, will be proclaimed through all the earths na ang Panginoon ho nating sinasamba at pinananampalatayanan ay Diyos ho na mananagumpay. Diyos ho na hindi nang iiwan sa gitna po ng labanan. Balikan lamang ho natin, ang una ho, you have to understand the challenge that you are in. Kailangan ho nating i-recognize na tayo ho ay under attack at meron hong spiritual battle, perpetual battle ho, tayong kakaharapin habang lumalakad ho tayo sa pananampalataya sa Diyos. Hindi ho madali ang buhay Kristiyano. Daraan ho tayo sa napakarami hong hirap. Pangalawa ho, we need to have that strategy. And our greatest strategy ay ang iluhod ho ang atin hong mga laban sa panalangin. To intercede and allowing God's intervention to work for us. Pangatlo ho, to intercede for the village that we are in. Ipanalangin ho natin ang isa't isa, bantayan ho natin ang pananampalataya ng isa't isa. Dahil nasa iisa ho tayong church, nasa iisa ho tayong village. And ang victory ho ng isa sa mga battles ho niyang kinakaharap ay victory ho ng Panginoon na sama-sama ho nating sinasamba at pinananampalatayanan. At ang pang-apat ho is Jehovah Nissi, our God, our victorious God, na kahit ano pa hong laban ang kaharapin ho natin, so that all of the perpetual spiritual battle na atin hong kakaharapin at hinaharap ho ngayon, ay mapagtatagumpayan ho natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay
ang kapangyarihan ng Diyos na naglabas sa mga Israelita sa Ehipto, na humati ho ng dagat pula at nagsustain ho sa kanila doon ho sa ilang, habang naglalakbay ho sila papunta ho sa lupang pangako. At sabi ho ng John chapter 16 verse 33, I have told you this so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. Ang Diyos ho bilang ating Jehovah Nisi ay Diyos ho na hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya, at Diyos ho na mananagumpay. Kaya ano pa ho ang hindi ho nating kayang gawin? Ano pa ho ang hindi ho nating kayang i-commit ho sa Kanya? Kung alam ho natin na ang Diyos na pag-aalayan ho natin ng ating buhay at kalahat-lahatan ay Diyos ho na pagtatagumpayin ho tayo sa atin hong buhay. And Him who works for Moses and Joshua during the times in wilderness is the same God that is working for us today. Our Jehovah Nisi is our Jesus Christ, who is always with us and never leave us nor forsake us. Kaya sabi niyo ho sa kanya hong salita, the world will make you suffer, but be brave, I have defeated the world. The Lord defeated the world for you. Let us offer gladly our life for Him. Tayo pong lahat ay tumayo. Samahan niyo ho ko sa isa pong panalangin. Aming Diyos na banal, our Jehovah Nisi, Panginoon, aming mananagumpay, You are the God who is our banner. Ang pinagmumulan ho ng amin hong identity bilang mga mananampalataya na lumalakad ho sa pananampalataya ho sa inyo at sa mga lakbaying ibinigay niyo po sa amin. Aming Ama, salamat ho sa pagsama niyo ho sa amin na hindi niyo ho kami iniiwanan sa lahat ho ng battle na amin hong kinakaharap. Thank you, Father, dahil ikaw ay isang Diyos, O God, na makapangyarihan, Panginoon. Salamat ho dahil ikaw ay Diyos na napakadakila, Panginoon, aming Amang banal, na sa bawat laban ho na amin hong kinakaharap, and this battle, for we know, is spiritual and this perpetual. Lagi ka hong nandoon sa kalagitnaan, aming Amang banal, at ikaw ho ang lumalaban para ho sa amin. Aming Ama, wala ho kaming magagawa kung kami ho ay nakahiwalay ho sa inyo. Kaya patuloy niyo hong panghawakan ho ang amin hong mga puso, dalisayin sa araw-araw, O Diyos, na ang naisin ho palagi ay ang mauhaw ho sa inyong presensya at ang ilapit ho ang amin hong mga sarili, Panginoon, sa iyo at sa mga tao po na tinawag mo sa kaparehong layunin, Panginoon, aming Amang banal. Ama, sa mga panahon ho na pinanghihinaan ho kami ng loob, O Diyos, ipaunawa niyo ho at ipaalala sa amin that you are our Jehovah Nisi, God who is our banner, our God who is victorious, aming Amang banal. You say in your words, O God, that in this world we may experience suffering, Panginoon, but you have defeated the world, Panginoon, aming Amang banal. At salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay victorious, aming Ama. Salamat sapagkat sa pag-unawa namin ng mga bagay na ito ay maunawaan din ho namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Ama, sa mga tao ho na nasa kanila hong wilderness ngayon, O Diyos, ang dalangin ho namin ay mapagtagumpayan ho nila iyon, O God, at mailapit ho nila ang kanila hong sarili sa inyo, Panginoon, aming Diyos, aming Amang banal. Sa mga panahon ho, O God, na ang mga puso ho namin ay nagmamatigas, Panginoon, muli niyo ho kaming hilahin pabalik ho sa pag-ibig mo, Panginoon, O Diyos, aming Ama. Our Jehovah Nisi, wala ho kaming ibang nais sa gabi pong ito, O Diyos, kundi ang ikaw ho ay maparangalan sa pamamagitan ho ng amin hong buhay. Ikaw ho ang matanghal sa pagtagumpay ho ng mga battle ho naming kinakaharap, Panginoon, aming Ama. At ang pagsama niyo ho, Panginoon, sa lahat pa ho ng battle na amin hong haharapin, Panginoon, aming Amang banal. Ama, O Diyos, dalangin ho sa bawat isa na patuloy ka ho naming makilala kung sino ka ba, Panginoon, kung ano ang iyong mga pangalan at kung paano mo ho ito ginamit
upang ihayag ang iyong kadakilaan sa mga tao, Panginoon aming Amang Banal. O Diyos, naming banal, dakila at matamis na pangalang Diyos, sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ho ng pagpupuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus, our Jehovah Nisi. Amen at amen.